ay meron tayong mga i-continue na process. So katulad niyan, naumpisa na natin. Ito kasi yung mga hindi natin nabutasan ng nozzle burner yan. Tsaka ito. Bali 4. Tapos meron tayong isang nire-repair yung nagpalit tayo ng nozzle burner dito, ni-repair natin. Ayan. So ang gagawin natin dito ay i-continue na rin lang natin yung boot. What's up mga kadoit, ayan, welcome back dito sa ating mga kalan. At dapat magpapahinga tayo ngayong araw dahil medyo masama talagang pakiramdam natin. Kagabi at saka pagising natin tayo. Pero nung after nating maligo ay talagang kinakati tayo. Kinakati na hindi makati. Kinakati na hindi tayo makatiis na talagang wala tayong gagawin dahil sanay tayo na every Saturday and Sunday talagang busy tayo. So ayaw kong maubos yung oras ko na nakatambay lang. Since medyo okay naman na yung pakiramdam natin at hindi naman tayo magtatrabaho ng mabigat, ay meron tayong mga i-continue na process. So katulad niyan, naumpisa na natin. Ito kasi yung mga hindi natin nabutasan ng nozzle burner yan. Tsaka ito. Bali 4. Tapos meron tayong isang nire-repair yung kay Bianan. So nabutasan ko na, initial hole lahat 1.5. Yan, 1.5, 1.5. Tapos yun. Tapos to. Tapos sa ibabaw na lang. So 4 ito mga kaduit kasi itong dalawa nakasabay na ito nung ginawa natin last Sunday. Tapos na to, ayan. For cleaning na lang to. Ayan, kiklean na natin yung welding. So dalawa yan. Ito yung isa. Ayan. Yung iba butas na rin. So bali ang butas na lang natin ngayon ay 4. So naumpisa na natin lahat ng 1.5 at ang ating gagawin ngayon ay 2 naman. So lahat ng 2. So meron nga pala tayong nire-repair dito. So ito yung ating nire-repair. Ayan. Nagpalit tayo ng nozzle burner dito, ni-repair natin. Ayan. So ang gagawin natin dito ay i-continue na rin lang natin yung butas kasi nabutasan na rin natin ng initial hole 1.5 lahat. Ayan, 2 na lang at saka 2.5 yung ating bubutas dito. So mamaya ipapakita na lang natin. Hindi ko na ipapakita yung pagdidrill kasi maraming beses na tayong nag-content ng mga ganito. So kinukontinue ko lang para lang mayroon tayong update sa ating mga gawa. Ayan. So ito yung ating mga ginagamit. Yung pin for personal use pa lang po ito, hindi pa po ako nagbibenta. Ayan, ganyan po yung ginagamit ko. 2mm po ito, 2mm. Tapos ito naman po yung ating 1.5. Ayan, yung 1.5 natin. Ayan, ganyan lang po yung gawa, yung ano ko ginagamit. Ayan. Mas matibay po kasi ito dahil yung pinaka groove niya ay hindi malalim. Dulo lang ang may groove kaya hindi siya basta-basta na puputol. Ayan. For personal use lang po ito ha. Hindi pa po kami nagbebenta nito. Pansariling gamit pa lang po ito. Okay, so start tayo sa second layer ng ating bubutasan. Ito yung ginamit natin. Isang piraso lang yan. Ang nabutasan natin ay 5 nozzle burner. Ayan, ito yung 1.5. Ayan. So ito na mga kaduit, nakatapos na tayo dito sa kalan ng aking biyanan na
restore natin o ni-replace natin yung nozzle burner niya para mas maganda yung flow ng apoy. Ayan, hindi ko na binago dito. 8 pa rin dito ang butas sa ibabaw. So ang head nga pala nito ay 1 yung ating metal cap, tapos ang katawan ay 1/2. So ito, design natin to dati. Ito yung unang ginamit natin. So ngayon medyo lalakas na yan dahil mas mababa na siya ng konti. Hindi na siya level dito sa mismong chamber. Ayan, nagbutas tayo ng 1/2 dito, 4 sa ilalim. Pababa po yan. Yan yung oil distractor natin. Napakahalaga niyan sa stove diffuse oil dahil yan yung magbibigay ng fumes para magkaroon ng mas magandang flame o fire yung ating stove. Tapos ito naman, pambasag din to para mas mapapino, kumbaga mapapino ng mas maganda yung fumes na ipoproduce nitong oil distractor natin. Ayan. Gayun din ito. Ito naman yung sa taas, magpapaakyat naman to. Ito yung pambasag, pampaakyat, and then babasagin ulit nito para pagdating sa dulo, pinong-pino na siya at mas maganda na yung ibibigay niyang fumes o yung flame sa ibabaw. Kaya may kanya-kanyang gamit yung mga butas na yan. Maraming nagsasabi sa atin na nahihirapan daw silang magbutas ng ganito. Sa totoo lang talaga mahirap po. Nung hindi ko pa natutuklasan yung ginagamit kong pin ay talagang napakahirap. Lugi po talaga. Pag bumili kayo ng isa, ang bili ko dati ay I think 40 pesos ang isa ng 1.5. Mabalian ka po ng dalawa nun, 80 pesos na agad, lugi ka na agad. Diba? So kaya yung iba gusto mag-order nito, mayroon naman barat masyado, kung babaratin din lang, magawa na lang po sila ng sarili nila. Para malaman nila kung gaano kahirap. At kung titingnan nyo naman, parang simple lang siyang gawin, diba? Simple lang. Oo, simple lang, madali lang asimbulin yan. Ang pinaka-komplikado dito yung pagbubutas. Ayan. Wala namang problema kung mayroon kang technique na ginagamit, mayroon kang mga drill bits na sarili, makakagawa ka talaga. Pero pagka yung 1 piraso lang, 2 piraso lang ang gagawin mo, talagang lalo pagbaguhan, uubos talaga yan ng drill bit. Yung 1.5 lang, sure ball ka dyan. 1 pitik mo lang, bali. Ayan, ito na, tapos na tayo mga kaduit. Ito na yung stove diffuse oil ng aking biyanan at babalik ko na sa kanya mamaya yan. Medyo napabiyaan na rin. Ayan na. Ito yung built-in controller nya. Ayan. Tapos na yan. Higpitan na rin natin para gagamitin niya na lang mamaya. Ayan. Tapos ito na mga kadito yung ating mga binutasan sa katawan ng nozzle burner. Ayan, tapos na rin. 2 yung baba, 2.5 yung baba, oil distractor, 2 yung ating pambasag sa pangalawang layer, 2, yan, 2, yan, at yan, and then 1.5 yan, 4, so mga 135 siguro degree. Tapos ito 1.5 din yung ating screener. Ayan. So dito naman tayo sa ibabaw, magbubutas lahat yan. Tapos na yan, 4. Tapos ibabaw naman 4 na puro ibabaw. So mamaya ipapakita na lang natin yan. So, ito na mga kaduit, nakatapos na tayo sa 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So 4 po ito, pinutasan natin. Ayan, na-cleaning na rin natin. Hindi ko na ginagrind yung katawan mga kaduit kasi nasusugatan pa siya. Ang ginagrind ko lang yung mga pinag-weldingan. Ayan na. So yan na yung ating output. Ito. Iba-iba rin po ang height. Depende po kasi sa lubog dun sa mismong ating elbow. Ayan. May mahaba, may maiksi. Kasi pag malalim ang lubog, mas mahaba po yung
burner natin. Ayan, katulad ito, medyo mahaba to kasi mas malalim yung lubog. Ayan. 2.5, dos, 1.5. 1.5 yan. Bago 1.5 din sa ibabaw. So, yan na po yung ating continuous process natin. Okay, so yun lang po. Tapos na tayo. Waiting na lang tayo sa magiging customer natin yan. Naka-ready na po lahat yan. Tapos na lahat yan. Ito pala. Itong tatlo. Yan. Lalagyan na naman ng screen yan. So, next week na lang siguro yan. Pag wala man tayo masyadong gawa na next week. Kasi ubos na yung materials natin. Hintay lang nating makabenta pa tayo ng mga ilang piraso. Tapos bibili na tayo ng D6 naman ang ating gagawin. Malaki na ang susunod nating project. Ayan. So yun. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong panonood at panonood sa ating mga video. So ito na po yung last. Meron pa palang tatlo na hinihintay tayo. Yung light and type. So on process pa rin yun. Kaya yun na yung last natin. God bless po. Thank you very much. Thank you very much. Bali 8 yung stock natin. Plus may tatlo tayo. Bali 11.